Pag-usapan naman natin mga buddy habang tayo ay nabiyahe, aring pangyayari tungkol kay Vice President Sara Duterte kamakailan doon sa kanyang mga ipinahayag kung saan ay talaga namang napakarami ang nag-react, napakarami ang na-disappoint, marami ang nabigla sa kanyang mga sinabi laban sa Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady, kay Martin Romualdez at kung sino-sino pa. Gusto ko lang itanong sa inyo mga buddy, bilang isang public servant, itong si Vice President Sara Duterte, may hawak ng pangalawang posisyon sa gobyerno. Tama ga na ang kanyang mga tuitions ay garne? Tama ga na magmura siya sa publiko? Tama ga na magbanta siya ng kung ano-ano laban sa ating presidente? Sumayado din ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marami siyang hindi pa natutupad na pangako, kagaya ng 20 pesos per kilo na bigas. Balita ko ay lumalaganap ang katiwalian sa gobyerno. Sa usaping war on drugs, kung ikukumpara natin yung mga ginawa ni Pangulong Duterte sa ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakalaki ng pagkakaiba. Parang bumabalik yung panahon na kung saan ay nananalanta ang droga sa Pilipinas. Ngayon mabalik tayo din kaya Vice President Sara Duterte. Napanood ko nung isang gabi yung mga pinagsasasabi niya. Nung una, nauunawaan natin kasi siguro frustrated siya, napuno na siya sa gobyerno na kung saan ay para bagang pinagtutulungan ang kanyang opisina, ang OVP. Hindi lang yon, maging ang kanyang tatay ay hindi pa rin natatapos ang usapin tungkol sa EJK, sa war on drugs na kanyang ipinatupad noong namumuno. So napapansin ko mga buddy na paragang pinag-iinitan talaga ang pamilya Duterte sa panahon ngayon. Yung mga ginawa nila, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, parang nabaliwala. Tumahimik naman ang ating bansa nung panahon ni Tatay Digong. Di laganap ang droga, marami ang natakot, lalong-lalo na yung mga masasamang tao. Pero ngayon, ano ang napapansin ninyo sa paligid natin? Ano ang napapansin nyo sa ating bansa? Ito namang mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang mga pagbibitaw ng mga maanghang na salita, pero ang isa sa nakakabagabag ay noong sinabi niya na kapag may nangyari sa kanya o kaya pag pinatay siya, may pinagbilinan siyang tao na papatay din kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at kay Martin Romualdez. Sa palagay nyo ga, tama ang garning sinasabi ng isang vice presidente ng isang bansa sa publiko? Tama ga na magmura siya sa harap ng maraming tao, mga nakakapanood sa kanya? Naiintindihan natin na dismayado siya sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam ko na concern siya sa sambayan ng Pilipino. Pero bagang mga pinagsasabi niya, ito bagang mga pagmumura at pagbabanta niya ay makabubuti lalo sa ating bansa. Paki-comment nga kung kayo ay nakapanood ng video ni Vice President Sara Duterte na nagmumura at nagbabanta ang gagawin niya. Dapat pa bang isa publiko yung mga ganong mga bagay? Ano ngayon ang mangyayari sa ating bansa? Nagkakawatak-watak na. Yung dating sinasabi nila na unit team, nasa na? Nawala na. Samahan pa ng mga kongresista na kanya-kanyang pabibo, kanya-kanyang pabida. Ayon nga kay Katunying na ang Pilipinas sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay mas tumindi ang katiwalian, lalong-lalo na kapag ang usapan ay mga government projects. Kaya itong ating Vice President, out of frustrations, ay ito na ang mga sinasabi. Pero ako po bilang isang karaniwang Pilipino ay hindi sumasang-ayon at kinokondena ko yung mga sinasabi niya na mga pagbabanta, na mga sinasabi niya na pagmumura. Naiintindihan natin, tao lang siya. Nagkakaroon ng disappointment. Agree ba kayo sa mga sinabi? Ano ba ang inyong opinion sa mga ipinahayag ni Vice President Sara Duterte? Paki-comment nyo mga buddy. Habang tayo ay nabiyahe, mababasa ko yung mga comment nyo yan.